Good morning, this is Marisol Mojico and welcome back to my channel. So for today's vlog, isi-share ko po sa inyo kung ano-ano yung mga kailangan natin gawin kapag kukuha tayo ng business permit and magkano yung pwede nyong bayaran. So ito lang po, bigyan ko lang kayo ng idea kasi iba-iba naman po yung required ng municipalities. So ito po is dito sa Rizal kasi Rizal area ako. Diba nire-required na po kasi ng municipalities na even yung maliliit na stores, kailangan merong business permit. So, let's go guys! Samahan niyo ako para sa discussion natin all about business permit. Let's go. Let's start with the discussion all about business permit. So before I proceed, gusto ko lang po mag-thank you sa ating 1,200 followers. Thank you so much for supporting my channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel para updated po kayo sa mga videos na i-share ko pa sa inyo. And sa mga nagtatanong po all about tax declaration, na-upload ko na rin po yung about sa car, certificate authorizing registration requirement, and kung paano tayo kukuha ng DAR clearance. Please check na lang po yung channel ko para sa mga requirements. Okay? So, first, ano ba yung gagawin natin kapag kukuha na tayo ng business permit? So, una, punta po kayo sa munisipyo. Again po, ito is sa Rizal siya. Nag-iiba-iba po kasi yung requirements as well as yung binabayaran. So, eto, mabibigyan lang kayo ng idea kung ano yung kailangan nating gawin kapag kukuha na ng business permit. So, pagpunta nyo po ng munisipyo, bibigyan po kayo ng application form. So, if you fill out this form, then ibabalik nyo lang sa kanila. So, kapag na-fill upan nyo na po ito, ibabalik nyo po sa kanila. Okay? So, sunod po niyan, kailangan nyong kumuha ng sedula. Isa po sa requirement para makakuha ng business permit is yung sedula. So, mamaya ilagay ko kung magkano yung mga corresponding amount ng bawat documents na kinuha natin. So, sunod po na kailangan kapag kukuha ng business permit is yung barangay business clearance. Ito po yan. So, dati pwede na to eh. Dati kasi, before ako, yung unang tindahan ko, ito lang po yung meron ako. Barangay business clearance. So, pero ngayon, nare-required na nila, hindi na sila nagbibigay ng business clearance lang. So, kailangan, kung kuha ka na rin ng business permit, kahit na maliit lang yung store mo. So, ano pa po yung kailangan natin? Una, sedula. Sunod, barangay business clearance. And, eto po. Yung sunod po is sanitary permit to operate. Ayan, sanitary permit to operate. And, certificate of annual inspection. Meron din pong decision on zoning. Ito yung mga pinapakuhang requirements para ma-release yung inyo pong business permit. So, isa po sa kailangan natin is yung sa fire safety, kailangan din po yun. And, ito po. Asa na po yan? Ito. Mayor's permit and business license. Ayan, yan yung mga kailangan natin kapag kukuha kayo ng business permit. So, pero ang maganda po niyan, dito kasi sa Rizal, isang ano na lang siya eh. Isang area lang yung pupuntahan mo. Pagpunta mo po ng munisipyo, andun na po lahat. So, andun na lahat, wala ka nang kailangang puntahan pang iba. Pati yung sa fire, dun ka na rin po magbabaya, doon na din po i-release yung kailangan mong requirement kapag kukuha ka sa fire. So, ayun po yung mga kailangan nating gawin kapag kukuha tayo ng business permit. So, punta na po kayo sa pinakamalapit na, pumunta na lang kayo sa munisipyo nyo para makapagkuha kayo ng business permit. Regarding naman sa payment, yung kailangan po nating bayaran, ito po yung mga binayaran natin. Okay. So, yung first pong binayaran natin, una, yung sedula,
50 pesos lang po yung kuha ko nung sedula. So, pangalawa, ito pong, binayaran ko to ng 1,575 mayor's permit. 1,575 po yung kailangan yung bayaran. Kasama na po dyan yung, ang dami yung plate, tsaka sticker, 165, application for business permit, 20, mayor's permit, 120, land and yung zoning yung pinakita ko, 200, police clearance, 100, garbage fee, 320, sanitary fee, 60, all engineering and health service office fee, 100 pesos, a total of 1,575. And then, may babayaran pa po kayo ito. Sa barangay clearance naman, ang binayaran ko po is 300 pesos. So, again po, nag-iiba po yan na iba-ibang municipality, iba-iba yung requirements, and iba-iba yung fees na babayaran. So, mas maganda kung pupunta kayo sa munisipyo nyo mismo and magtanong na po kayo kung paano ipaprocess yung business permit nyo. So, ito po, yung sa Bureau of Fire Protection naman, meron tayong binayaran na 500 pesos. Okay? And, ito naman, yung sa sedula, binayaran din po natin siya worth 50 pesos. So, ayan. Yun lang naman po yung kailangan nating bayaran kapag tayo po is kukuha ng business permit. And yung sanitary, sanitary permit, 500 po yung binayaran natin doon. So, parang more or less po nasa 3,000 yung binayaran natin sa pag-process ng business permit. So, ayun, kasi isa po yan sa kailangan nating gawin kapag kayo is nagnenegosyo. Maliit or malaki, nire-required na po nila ang business permit. Okay. So, that's all for today's vlog. Thank you so much for watching, and sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. Have a great day and stay safe, everyone. Bye-bye.